po, Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ba ang kaligtasan? Sino ang kalakasan? Sino ang katatagan at buhay? Siya ang lahat, walang pasubali, Amang walang hanggan. Sa pag-awit lamang, kapag dinadama mo ang Ama at ninanamnam mo ang mga binibigkas mong kataga, mararamdaman nyo na kung papaano sa puso nyo'y nag-uumapaw ang galak nyo. Madadama nyo sa inyong katauhan kung paano ang dulot niya. Kaya't kung papaano kayo nasa presensya ng banal na Espiritu, kayo rin ang magsasabing kay saya sa piling niya. Kayo rin ang magpapatotoong kay buti ng Ama. Kaya't sa inyong lahat, naway makilala nga ninyong ganap ang pagkilos ng Diyos Ama at Diyos Anak sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pagarian kayo. Ayon kay Mateo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang wala nang lumitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinagaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, bagamat wala nang isisilang na katulad ni Juan Bautista, subalit sa mga aba na nakikipagtotoo sa Ama at tapat sa Kanya, napaghaharian niya ng tuwiran bilang Diyos ng katotohanan. Kaya hindi na kailangang yumaman ka pa bago ka makadama sa Ama. Hindi na kailangang nasa estado ka na maganda ang antas ng buhay mo para sabihin mong pinagpala ka ng Ama. Mahirap ka man, nasa katamtaman ng buhay mo at mayaman, kung nadarama mo siya sa puso mo, maipagsisigawan mo siya. At magiging tapat kang makatutupad, makatatalima kapag siyang tuwirang pinaghari mo sa buhay. Sapagkat naituturo niya sa iyo ang dapat, naipagkakaloob niya sa iyo ang dapat, at naipapadama niya sa iyo ang karapat-dapat na kung ano ang pandamang nararapat sa iyo bilang kanyang anak na tumanggap. Kaya sa unang buhay ba ninyo, kayo'y matampuhin, maramdamin? Subalit nang naramdaman niyo ang Ama, sa patnubay ng Kanyang Espiritu, ay hindi ninyo mawari ang sarili niyo. Ba't di na kayo marunong magtampo at magdamdam? Purihin niyo siya. Sapagkat yaon ang damdaming mula sa Kanya. Inaalis, pinapatay niya ang damdaming makapagbibigay sakit at dusa ng kalooban at makapagpapahirap ng kaisipan. Kaya't yaon ang patotoo, ang presensya niya sa pamamagitan ng Espiritu ay nasa pag-ahari niya sa katawan ng tao.
Sa unang buhay ba ninyo, mapag-isip kayo ng hindi mabuti sa kapwa nyo? Subalit, nang siya'y kilalanin at tanggapin nyo'y luminis ang diwa nyo, at wala na kayong nasasabing, baka sabihin ni ganito, baka sabihin ni ganyan. Ano kayang iniisip ni ganon, ni ganyan sa akin? Sinisigurado ng Ama sa inyo, isip at damdamin nyo'y napaghaharian ng kanyang mabuting espiritu. Kaya kayo mismo, maaaliw kayo. Sapagkat wala na kayong alingas-ngas sa isipan. Wala na kayong dungis na tinatawag. Sapagkat patag lamang, pantay lamang sa inyong lahat. Maging anuman ang makita nyo sa kapwa nyo, walang duming isip kayo. Anuman ang marinig nyo, pinapabayaan nyo lang sila. Sapagkat ang batid nyo, ang nasumpungan ninyong Ama, ang kinikilala niyong Diyos, batid ang lahat. Walang malilihim sa Kanya, kaya tanging Siya ang ilalagak nyo'y buhay at maglalaga kayo sa Kanya ng buhay upang ipagkatiwala nyo ang lahat, bawat araw, buong magdamagman. Pawang katotohanan, mga minamahal ko. Sa dati pang buhay nyo, wala kayong pakialam sa kapwa nyo? Kahit na makita nyong gusgusin ang batang ito, ang batang yaon, ang batang iyan, wala kayong pakialam? Naiinis pa kayo? Nayayamot kayo? Sapagkat mabaho sila? At para kayong kung sino? Na para bagang hindi kayo nagdaan sa bata? Na nagdumi rin ang inyong katawan noong panahon yaon? Na hindi nyo namamalayan? At nang maramdaman ninyo ang amay, nahabag na kayo sa mga madudungis na bata. At para bagang may malasakit kayong pagmamahal na gusto nyo silang apuhapin at mahalin? Magalak kayo at magpuri, sapagkat damdamin niya o ng Ama. Tuwirang pinaghahari niya sa kalooban ninyo ang maramdaman nyo ang habag at awa sa kapwa nyo, sapagkat kung wala kayo niyon, hindi nyo matututunang tapat silang mahalin. Kayo ba ay siniraan ng kapwa nyo? Na sa dating buhay ninyo, away ang kapalit noon? Subalit nagtaka kayo sa sarili nyo, bakit di man lang naiba ang isip at damdamin nyo? Parang nagdaang hangin ang narinig nyo. Purihin nyo ang Ama, sapagkat siyaon siya. Ang nais niya, ang salita niya ang limiit at tuin ninyo, wag ang salita ng kapwang nakapagdudulot ng sama ng loob. Pawang katotohanan, kayo bagay nagnanasa ng kabutihan, ngunit hindi nyo kayang gawin sa panahong yaong hindi pa ninyo tinanggap ang Espiritu niya? Ngunit nagtataka kayo, bakit sa hindi ninyo matantot mawari, ang gusto nyo'y gumawa na lamang ng gumawa ng kabutihan? Purihin nyo ang Ama, sapagkat siyaon ang nais niya. Ang kabutihan niya'y matupad ng mga anak niya, kamting lahat ng damdamin at isipan, upang makatulad sa Kanya sa kababaan ng loob at pagiging mapagmahal. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Nagtitiwala nga baga kayo sa Espiritu Santo? At ang mga ginagamit baga ng Espiritu ng Ama ay di ninyo pinag-iisipan ng masama? Nasa katotohanan kayo. Subalit kung mismo ang nagmulat sa inyo ng katotohanan, ang nagpadama sa inyo sa katotohanan, ay napag-iisipan ninyo ng hindi mabuti, hindi kayo nasa totoong espiritu. Sapagkat, kung nagpapakabuti kayo, at mabuti na nga ang nasa sa inyo, maging ang mga hindi ginagamit ng espiritu, hindi nyo mapaparatangan, ano pa kaya ang ginagamit na tulad nyo?
nasaan ang katotohanan kung gayon ang tao? At siyaon ang pawang katotohanan na minamahal nyo ang Ama. Ang pandaman niya'y pandamanin nyo. Ang isip niya'y isipan nyo. Ang layunin niya'y paglalayo nyo. Ang pagnanasa niya'y ninanasa nyo sapagkat nasumpungan nyo'y siya. Subalit, anon man baga ang naririnig nyo'y para kayong mga bingi? Para kayong mga walang pangunawang naririnig nyo'y gayon lamang? Hindi pa totoo ang Espiritu Santo sa puso nyo. Sapagkat kung nasa tahanan niyang dapat ay yaon ang katawan nyo, bilang templong gagawin niya, damang-dama ninyo ang katotohanang salita ng Ama. Kaya't kayo mismo, maaantig ang damdamin nyo kung mayroong ginawa kayong hindi totoo at dararapat sa kanyang pananaw, mismo sa loob mo at isip ay bumubulong ka. Nawi kamoy patawad Ama, gayon ako, ganito ako. Di man sambitin sa kapwa mo'y nabasa niya, nalugod siya, nagalak pa, sapagkat mismo, dahil gawa nyo, inamin nyo sa kanya. Subalit di kayo magagalit sa kanyang pangungusap at di kayo magdaramdam sa kanyang salita, sapagkat batid nyo ang kalahat-lahatang katauhan ay pinaabutan niya at di lamang sa inyong iilan, kundi sa laksang bilang. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sino pa ang magtitibay na tumupad at gumanap kung magbibilang taong damdamin na mahirapan, masasaktat, magdaramdam. Kaya't wala nang mapipilit masasalang tutupad kung lahat ng gaganap ay magbibilang katauhan at gagawin ng magdamdam, magtampo kanino man. Wala sa katotohanan ang taong maramdamin pa, matampuhin at mapag-isip ng di mabuti sa kapwa. Kasalanan ang magparatang. Subalit bakit ginagawa ng isip na nadidim lang? Yaon ang patotoo, nasa dilim pa, wala sa liwanag. Sapagkat ang nasa liwanag, hindi nag-iisip ng kung ano-ano, kundi mabuti. Kaya't ang nais ng Ama, magliwanag ang nadidimlan upang mahawi ang masasamang isip at mabuhay ang kanyang aral, matupad ang kanyang salita. Sapagkat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral ay nabubuhay sa mga nagsasabuhay, natutupad sa mga nakikipagtotoo, napapasilay sa mga ganap na tumutanggap at tumutupad. O mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, hindi mahirap tuparin ito, hindi mahirap gawin ito, hindi mahirap tupdin ito, hindi mahirap para sa tao kung nasa espiritu ang katauhan. Mahirap to pa rin ito ng laman, subalit ang espiritu, magaan at madaling, ito'y tupdin. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kasiyahan, malawak na pangunawa sa inyo ay kamtan. Sapagkat, pawang katotohanan, paanong magagawang linlangin ang espiritong banal? Kailanman ay hindi magaganap yaon, sapagkat paparoon ka pa lamang, pinagmula na. Paparian ka pa lamang, pinagmula na. Paparito ka pa lamang, pinagmula na. Kung saan ka nang galing, nasilayan, kung saan ka tutungo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Bilang katauhan, di kayang liripit sambitin niyaong mga tinuran. Yaon ang patutong kaibang wika ng tao sa salita ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang wika at salita ay magkalaban kung di magkatugmat magkalapat sa katotohanan. Subalit, ang wika at salita ay pinag-isa ng Ama kapag iisang damdamin mula sa kanyang mga anak at siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
At pakatandaan naman ninyo, anumang bigat sa palagay nyo ang dinadala nyo, kapag magaan sa kalooban ninyong tinanggap at ang amang tinatanggap ninyo, walang mahirap para sa kanyang, ito ay maisadsyad, mapagaan niyang ganap. Nekkarameneyahanam, kaya't yaon ang patutoo na nasa Diyos Espiritong Ama ang tinanggap ng tao. Maaliwalas na kaisipan, patag na damdamin at kalooban, taglay ng katauhan. Kaya't hindi kailanpaman magaganap ang matigib ng pag-iisip at malambot na katawan ay kamtin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? May tanong po sa inyo at kayo na mismong magnilay. Hindi po ba't kaya may banal na salita na kapag sinabuhay daw ng tao at minahal ito, patutoong tinanggap ang Diyos? Hindi po ba lahat ng tumanggap sa Panginoon ay nag-iiba ang isip? Nag-iiba ang kalooban? Sa makatwid po, kapag naiba ng isip mo at naiba ng damdamin mo, hindi ka na mapanira ng kapwa. At yung mabuting salita, hindi mo pinasasama. Bagkus masama mang salita, pinabubuti mo dahil malinis na diwa mo. Yan po ang sinabi ng Espiritu. Yan po ang pinabatid at pinaalam. Yan po ang itinuro. Kaya kapag may naririnig po akong hindi maganda na pangungusap, tanong ko agad, kala ko ba nasa mabuting Espiritu yun? Bakit nagagawa niyang gayon? Magagalit naman po kapag pinilit mong mali ka. Pero ang totoo nun, hindi naman po kailangan mamilit pa. Sapagkat ikaw mismo, kung kilala mo ang Ama, konsensya di bobo mo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung yung mga nagpapakatotoo ay magugupo, babagsak, eh wala na pong magpapakatapat. Lahat po ay susuko na. Tama ba ga? Ngunit nang dahil ang mga totoo at nagiging matapat ay tumatatag silang ganap, lumalaban silang lahat. Kaya, less stress, less overfatigue ng isip, less ng heart. May heart feeling pa daw sila. Pero ano kayang uring heart feeling yan? Heartache. Hindi glad. Alam nyo, mga minamahal, di naman maaring baluktutin ang salitang ito. At di rin maaring pabulaanan. Ito'y totoong totoo. Kung nauunawaan ninyo, mararamdaman ninyo ang katapatan ng Diyos sa buhay nyo. Kaya, mula nang mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Di sinsana'y hindi na nagkasalang maraming tao nang hindi nila naunawaan ang salita ng Kristo. Nang dahil nga walang pangunawa sila sa kabanalan, kaya't maraming nagkasala sa sinambit na totoo. At siyaan din ngayon sa panahon ng Espiritu. Nagkakasalang isip ng tao sa pagpaparatang niyang mali kapag ang damdamin niya ay hindi pa mabuting totoo naruroon. Subalit kapag ang nasa puso ng tao ay pagmamahal, nagkasala man si Juan sa'yo, hindi mo magagawang ikwento. Sapagkat nakatala rin sa banal na aklat, ang tunay sa Ama, hindi naninira ng kapwa-tao. Hindi baling ikaw ang siraan,
ngunit hindi ka gaganting maninira ka ring tulad nila. Kaya't ang nasa Panginoon, sige, lahat iparatang nyo sa akin, pero huwag nyo nang uriratin pa kung sino nagsabi. Mas mainam, ako na lang. Kaysa naman sa'yo, natuwa ka sa akin, ang Diyos na may nagalit sa akin. Di ba? Ganon? Yan ang dapat ginagawa ng tao. Huwag ang kapwa-taong pinababayang natutuwa. Ang Diyos Ama ang pahintulutan niyong magalak sa buhay niyo, nang pagalakin niya rin kayo. Ang hirap sa tao, mapasaya lamang ang kapwa niya kahit manira ng iba. Mailabas lamang ang katwiran niya kahit siraan ng kahit sino. Ngunit sa Ama, iba siya. Kaya nga't ginawa ng anak yaon. Hindi bali nang ang anak ang nagdusa, walang sinambit na kapahamakan ng isa man. Kundi sinambit ay, Ama ko, patawarin mo sila. Mga mahal, kapag nagawa nyo na ito, mararamdaman nyo sa puso nyo, nagumapaw na galak na di nyo kayang tingkalain o malirip man lamang. Sapagkat ang Ama ang nagbahagi na sa inyo dahil totoo ang puso nyong nadama niya, kaya't kayo mismo ay binahagi na niya ng galak na di nyo malirip. Kapag naramdaman nyo na yaong, magpugay kayo, sapagkat patotoo, naghahari sa iyo ang Diyos na tinatawag mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat magiging katwiran ninyo, ano ba kung siniraan niya ako? Kung gagantihan kong iba yung paninira yun, parehas kaming nagkasala. Pabayaan ko nga siya at ako'y dito, Ama nang bahala sa buhay ko. Di bagat nararapat na gayon ang ugali ng nakasumpong ng liwanag? Subalit hindi niya iluluwal ang kanyang sarili para mapalabas na siya'y magaling, siya ang tama. Sapagkat kung sa pananaw ng kapwa mo'y tama ka at tumpak sa pananaw ng amay dalahira at mapanira, kahabag-habag ka sa bandang huli. Kaya ang nais ng Ama, maging tapat ang puso ng bawat isa. Gayon baga ang naging naisin na ninyo? Purihin niyo ang Ama. Ang lahat ng sinakripisyo ninyo, tulad sa banal na aklat na ito, lahat ng ginawa ng Ama, pinakinabangan ng mga anak niyang tumupad sa Kanya. Kaya't sa inyong lahat, mas mainam na ikaw ay daluyan ng kabanal at kabutihan, kaysa naging magaling ka sa kapwa mo. Ang Ama na may lumalayong espiritu niya, kaya ang isip mo'y naiiba na, nabubulok na, uuurin ka niyan. Sapagkat ang wika ng Ama, malinis na isipan, mabuting kalooban ang layon kong panahanan ng aking banal na espiritu, hindi ang kaguluhan ang sa aki tatahanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Tandaan ninyo, mga mahal ko, walang makagaganap, makatutupad ng katauhang bilang pagkatao sa gayong aral ko. Subalit patototohanan ng Ama sa inyo, kapag ito'y natupad nyo at nagawa nyo, totoong banal na espiritong sumasa inyo. Kaya, bumaling ka sa kaliwa, bumaling ka sa kanan, humarap ka sa mukha ng kapwa mo, tumalilis kang ganito, gayon pa rin ang damdamin mo, walang nababago. Sapagkat ang Ama ang siyang nagsisilid ng mabuting damdamin nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Aanhin pa ang pangangaral at aral na pakikinggan kundi matatama't matutumpak. Subalit kapag tama tumpak ang pinakikinggang aral at naisa buhay, masakit man para sa kalooban bilang katauhan, kapag ito'y tinupad, Ama ang magbibigay galak. Kaya't hindi lamang ito magawa ng mga tao,
yaong hindi pa nakikipagtutuot, sanlibutan at laman pa ang nariyunin at nasa. Subalit kapag nilayon nyo at ninasa ang inyong kaligtasan ng kaluluwa at ang inyong mabuting uurong at susulungan, tutok din ang Ama ito sa sarili nyo at matutupad nyo, gawa ng siya ang pinakamabuting ehemplo. Mabuting halimbawa, mabuting tuntunin ang kanyang gawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang nais ng tao, espiritu at pagkatao'y parehas lamang ang pakikitungo. Iba ang damdamin ng taong pakikiharap, pakikitungo sa Espiritu Santo. Kaya't kapag sa bawat pinagaharian ang hinanap nyo'y pagkatao, masasaktan kayo, kayong walang espiritu. Subalit kayong mga nasa espiritu ng katotohanan, damang-dama ninyo at mararamdaman ninyo kung ang katapatan ang suma sa katauhan. At siya ng pawang katotohanan, kaya't ang nagsusumakit, nagsusumikap maging tapat, kapwa nagkakaisa, nagkakasundot, nagbibigayan, sapagkat iisa sila sa damdamin at layunin. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang binibigkas ng bibig na ito? Nararamdaman niyo po ba ang katapatan ng Diyos sa buhay niyo? Huwag niyo po akong masdan, sapagkat ang makikita niyo sa akin ay katauhan. Ngunit damhin ninyo sa inyong kalooban ang katapatan ng Diyos at pagiging makatotohanan. At nang sa gayon, mabatid niyong tapat siya kailanman at di magtatalusira sa kanyang salita at pangako. Buhay ba ang Ama? Kapag nagregalo ka sa isang may kaarawan, pag naghanda ka at nag-birthday ka, inimbitahan mo rin, magre-regalo rin siya sa'yo. Naibalik na. Napalitan na. Subalit kapag nagbigay ka sa hindi nakapagbabalik sa'yo, ang Ama magbabalik sa'yo. Kaya't huwag niyong hanapin ang ganti-ganti. Kapag pagkatao kayo'y maghanap kayo, ngunit kapag nasa Panginoon at Ama kayo, hanapin niyo siyang gumanti sa inyo. Buhay ba ang Ama? At ito'y naunawaan lahat ng mga nasa Espiritong Banal. Subalit, hindi kayang tanggapin ito ng mga laman. Kaya't mahihirapan silang tuparin at gawin. At siya unang pawang katotohanan o sulong. Pag pinamili ka ng Ama, alin baga anak ang gusto mo? Maaliw kita araw-araw o bagay na ito? Kung matalino ka, alin ang pipiliin mo? Anong gusto mo, anak? Ngayon, sa pagdalisay ko sa iyo, ikay nahihirapan sa palagay mo, subalit, pag natapos mong lahat siyaan, may kaakibat na galak at gantimpala ako, kaysa doon sa palagay mo'y wala. Ang gusto mo'y puro sarap, puro magaan, ngunit wala naman akong bibigay sa'yo. Nakaligtasan. O mamili ka, anak, ano pipili nyo? At pakatanda naman ninyo, kung tapat ang puso nyo, nakakaya nyo, dahil hindi kayo gagawan ng hindi mabuti ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, makapagsasabi kayo sa hiwagang nangyayari sa buhay nyo. Masasabi ninyo'y ganito, Diyos ko, bakit ganon? Hindi man ako nasaktan ng damdamin sa kabila ng ako'y minura niya. Naiyak ako sa lungkot, ngunit di ako nagalit. Halimbawa, nalaman nyo, niloko ang inyong anak. Subalit, nasabi mo pa sa anak mo, anak, patawarin mo sila.
sapagkat mas mainam ang ikaw ang niloko kaysa tayo manloko. At kung hindi maunawa ng anak mo, ipatuloy mo ibigay, sasabihin, anak, ang Diyos ang siyang sandigan natin at siyang gabay, kaya't siyang papalit ng lahat ng iyang sa iyo ay nawala. Di ba kay saya? At kapag totoo ka naman, tama na yun. Hindi ka na magkukwento sa iba. Ngunit hindi. Sa iba, sasabihin, alang-alang sa iyo, Eka. Pero saan ka? Kabila-kabila, walang patid ang kwento at bahagi. Paano nangyari yaon? Hindi natutulog ang ama. Naririnig niya ang lahat. Hindi siya bulag, nakikita niya ang lahat. Hindi siya patay, nararamdaman niya ang lahat. Kaya't magalak magpunyaging patuloy na magsumakit, magsumikap ang tapa. Tandaan ninyo, pagkatapos ng hirap, kagaan at ginhawa. Pagkatapos ng luha, galak ang kaakibat ng lungkot. Pagkatapos ng dilim, kaakibat ay liwanag. Pagkatapos ng dusa, tagumpay ay kakantan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Subukan ninyong gawin at tuparin. Kapag di naganap yaon sa inyong buhay, hindi banal na espiritu ang nagturan. Subalit hindi sasambitin ito ng demonyo para sambitin sa inyong magtibay kayo sa pananampalataya, sapagkat ang layo niya'y ibagsak, igupo kayo nang mawalay kayo lahat sa Diyos Ama ko. Nekarameneya hanam, hatsakaramaaleya, holeya nekarameneya, alakarama, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Kung ang mabuti lamang sa iyo, ang pagiging mabuting haharapin mo at pakikitunguhan, hindi ka karapat-dapat sa pananaw ng Ama. Subalit, bagamat ang ginagawa sa iyo hindi tama, naging mabuti ka pa rin, amay damdamin yaon ang pinagmulan. Yan ang pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika niya mula sa mga pahayag ni Isaias, sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba sa Kanya? O makapagpapayo kaya? At sino ang Kanyang sinangguni para malaman ang dapat gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ni Yahweh ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. Ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog. At sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa bundok na ito. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo hihambing ang Diyos at sa anong anyo siya iwawangis? Siya ba'y hindi maitutulad sa mga imaheng ginawa ng tao? Binalutan ng ginto at pinatong sa pedestal na pila? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy, matigas na kahoy na hindi binubukbok, na siya ang nakayanan ng mahihirap. Di ba ninyo batid? Sa mula at mula ba'y walang nagbalita sa inyong sinuman kung paano nila lang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono doon sa kalangitan.
Mula noon, ang tingin sa tao'y tulad ng langgam. Ang langit ay niladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda na inilaladlad upang matirahan. Pawang katotohanan, mga minamahal. Saan mo ihahambing ang Ama sa buhay mo? Saan mo maihahambing sa lahat ng bagay? Gayon lamang ba ang pagpapahalaga mo sa Kanya? Gayon lamang ba ang kahalagahan niya sa iyo? Kung kinakahalagahan mo siya at pinahahalagahan mo, pahahalagahan mo rin ang mga pinahahalagahan niya. Yaw na yung kapwa-tao ninyo. Kaya't ang sino mang nagpapahalaga sa kapwa-tao, pinahalagahan na ay siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang pahahalagahan lamang ninyo'y ang mga nagpapahalaga sa inyo, anong mabuting ginawa ninyo sa iba? Ginagawa rin niya unang masama, sapagkat sila'y nagtatangi. O tao, patotohanang mabuti ang damdamin, tupdin at gawin ang kalooban na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Maliwanag ang tinuran. Pabibit-bit mo ba sa anak mo ang isang kabang bigas na ang kaya niya lang ay isang timba? Pipili ka ng alam mong matigas ang buto at matibay tumindig. Yaon ang pagpapasanin mo, di ba ga? At ngayon, yaon namang matlakas at matibay na nagpasa ng isang bulto, marami siyang kakainin. Kaysa doon sa isang timba lamang ang nakaya niya. Kaya't hihingi ngayon ang nagbitbit ng isang timba doon sa nagbitbit ng isang bulto dahil mahal naman, bibigyan niya. Gayon ang Ama, sapagkat gayon kabuti siya. Kaya naman ang anak niyang nagpakabutit nagpapakabuti, walang balinghingan siya. Binibigay naman niya kung anong nasa kanya, sapagkat alam niya ang bawat dinala niya ay ang nagpadalay Ama, at ang bawat naisadsyad niya, ang Ama ang nagbigay ng lakas sa kanya, at ang bawat bahagi sa kanya, may kapalit na ganti pa rin ito. At yaon ang Ama, kayo ba'y nakapagbahagi ng galak sa kapwa nyo? At ang galak na yaoy mula sa kanya? Uubusan ba kayo ng kagalakan yamang nagbabahagi kayo ng galak sa kapwa nyo? Patuloy niya kayong pagagalakit aaliwin, sapagkat kayo'y pinagmumula ng kagalakan ng kapwa nyo, patuloy niyang kayo ay sisidlan. Walang pinagkaiba. Sa daluyan ng tubig, hindi maaring mapatid ang daloy ng poso, sapagkat maraming umiigib. Kaya't nang dahil nakikita ng Ama yaoy maraming pakinabang na mga anak niya, ang nagtutungot sumasalo, patuloy niyang pinasisibol ang tubig paibabaw. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Talinghaga ako'y suriin, tantuin nyo't limiin, maabot nyo't matatarok, gawang espiritual at salitang mainam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naantok ka ba? Naantok ka ba, Mark? Ano nga? Clay. Mark Clay. Oo nga naman, ano. Marcos. Nakapulot ako dun, ah. Pag nakikinig ka, may mapupulot ka, no? Kaya Mark na lang po ngayon, Eka, kasi yung Marcos, Eka, ay. Diba? Sabi ni Amo, ngayon, kung halimbawa, may kawangis ang pangalan mo, may kamuka, halimbawa, ang pangalan mo ay ako, Kunching, ano? May kapangalan akong Kunching. Dahil masama ang gawa ko, nako,
Hindi na eka natin tatawagin kunching yan. Masama gawa nung kunching eh. Kaya cons na lang. Cons na lang. Buhay bang ama? Ngunit sa ama naman ito, dagdagan po natin yung tinura ni Among hindi niya nadagdagan. Kahit lahat ng kawangis ng pangalan mo'y masama ang gawa, basta ikay mabuti, wala akong pakialam. Buhay bang ama? Sapagkat, gawin nating mabuti ang ating gagawin. At sino man ang masama ang ugali, masama ang gawa, basta ang mahalaga, nakikita lahat siya ng ama. Biro na naman yun kay Among. Kaya ginawa ko naman po ng karagdagan. Dahil pinabatid sa akin di nila naintindihan, nakikinig sila kagabi. Kaya dinagdagan. Alam niyo po, nagiging masama lamang ang salita kapag binigyan mo ng masamang kahulugan Subalit napapabuti ang anumang salita kahit masama. Ang ibig sabihin, kapag mabuti ang iyong isipan. Buhay bang ama? Alam kong may magagawa ang ama. Pasensya na po, wala tayong organ, may nilakad. Alam kong may, hindi po yung organ ang naglalakad, yung nag-o-organ. Magagawa. Maagap tayo dyan Papunta ka pa lang, pabalik na ako ka nga. Ang ama, pagka winika niya, mag-aral ka anak, sambitin mo ang tunay na marapat at ang bawat sa akin tatanggap. Mayroon silang galak na makakamtan. Iyaon ang totoo, maging mabuti kayo upang tamuhin ninyong ganap paghahari ng Ama. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ano ba ako wala pa? Pagkat walang lulundag, winika niya, walang lulundag, manalig ka na. Kasasabi ko lang, walang lulundag. Dito kayo. Yan, kababait. Dito kayo. Dito lang kayo. Pag doon naghahagis, ibig sabihin para doon. Kaya, yung para doon, wag na ninyong puntahan dahil para dito naman sa inyo. O, sige, para walang magulo, ha? Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga
minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali umangkin at tanggapin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyo, anak. Kay Donna po, na nasa London. Salamat. Pagpalain ka at patuloy na gabayan ng Ama. Sa inyong lahat po na may kaarawan, pagpalain kayo. Patuloy na kalusog at kalakasan ng pangatawan ay kamtin nyo. Patuloy na malalim na pananalig at pananampalataya ay sumain nyo. Pagarian po kayong ganap ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Dahil buhay ang Diyos, mababait po kayo, no? Kayo po ba ay, alam niyo po, subukan lamang po ninyo. Ako po bilang lingkod, araw-araw tinatanong ko sa Panginoon kung ako'y may mali, ituwid niya po ako. Sa isip at damdamin, baka po, siyempre, tao tayo, no? Sa hindi natin nalalaman, baka may mali po tayo. Tingin naman natin sa sarili, napaka-perfecto natin. Huwag po ganon. Kailangan po, lagi nating tinatanong sa Diyos kung may mali tayo para maitama niya tayo. Kailangan po lagi nating isipin na tayo'y magpakababa, huwag tayong magmatigas, magmataas sa Diyos. Huwag po nating sinasabi, Panginoon, ba't ginagawa ko na ito? Ba't ganyan ang ginaganti? Naku, mahal na Panginoon at Ama, alam niyo po, napakaraming pinagdaraanan. Subalit, tanging Ama lamang po ang nakakaalam. Kasi, pag nagbilang taong magkwento ng magkwento tayo, hindi po madudutas ang mga istorya. Lalo pong dumadami ang istorya, hindi nawawala. Di bali po sana kung maganda ang istorya At nakakabuti't makakabuti. Paano po kung hindi? Po, paano po tayong nakakatupad sa Diyos noon? Paano po tayong nakakagawa ng mabuti kung pinapabawaran po natin yung gusto natin at yung hindi naman wala tayong pakialam? Para po hindi ka lugod-lugod sa Diyos yun, ano? Tama po ba? At tandaan po ninyo, pag naglingkod ka pala sa Panginoon, naunawaan niyo po ba yung kantang Lord, Here I Am? Ano po ba yung nasa huli na, I have left everything? Ako po hindi marunong sa English. Pero sabi nga, wag mo nang awitan yun. Wag mo nga awitin yun kung di mo kaya. Sapagkat niloloko mo ang Diyos. Pakinggan po ninyo kung anong lyrics niyan, ano? Lord, here I am. Panginoon, naririto ako para sa iyo. To answer your call, para sagutin ang iyong panawagan. Lord, here I am. Panginoon, narito ako. To serve and love you, para maglingkod sa iyo at mahalin ka. I have left, iwanan ko lahat. Everything, just to follow you, para sundan kita. Paano yon? Di ba niloloko mo ang Diyos pag ginawit mo yon? Alam niyo po, kaya paborito ko yon. At binigay sa akin ng Panginoon kung paano ko awitin. Sapagkat
Nang ginawa ko po ito'y, alam ng Diyos kung ano. Hindi ko na kailangan pagmagaling pagyabang. Kaya naman, kahit na ano ang pinagdaanan ko sa ilang taon, hindi ko siya sinisi. Kahit ang mga nawala sa akin, hindi ako sumisi. Wala ako sinising tao. Pero alam niyo po, ako sa kabila ng mga dinadanas ko, nagagawa ako sisihin ng tao. Pero hindi pa rin ako nagalit. Masaya pa rin ako, sapagkat alam ko ang Diyos ay nakatungo at alam niya lahat ang ginagawa ko. Kaya naiaawit kong matwid ang awit na yaon. Ngunit hindi ko po'y pagyayabang na kaya ako sinabing huwag niyong awitin ako lang ang awit nun. Hindi po. Ang ibig ko bagang sambitin sa inyo, kung nagagawa niyo pong pagigdapating makatotohanan kayo sa awitin na yon, awit-awitin niyo at matutuwa ang Diyos sa inyo. Patuloy niyo pong awitin sapagkat tuwang-tuwa siya. Subalit kung parang niloloko niyo lang siya, na sinasabi niyo, Lord, here I am, to answer your call, to follow, to serve, and love you. Anong nasa damdamin mo? Ano nasa kalooban mo? I have left everything. Wala ka pa namang iniiwan. Masakit ang loob mo. Masama ang isip mo. Ayaw ng Ama yan. Walang taong magaling, walang taong napakagaling. Lahat sa Kanya lang kukuha ng galing. Walang taong matalino, lahat sa Kanya kukuha ng talino. Walang taong mabuti, sa Kanya lahat nagmumula ang kabutihan. Kaya, kung may mabuti man kayong kapwa-tao, ang Diyos ang pasalamatan nyo at ang kapwa nyong nagpapakabuti sa inyo ay mahalin nyo at lingapin. Magagawa nyo yon kung totoo ang puso nyo ng Diyos ang sumasa inyo. Ang Diyos ay may hindi bingi, hindi bulag. Mapalad kayo. Mapalad kayong matatawag. Kung wala namang magsasakripisyo, sino? Sino? Yan ang tanong. Kung wala namang magpapakatotoo, sino? Sino? Kung wala namang susuko, sino? Kung lahat ng tao ang isip niya ay gayon at ganyan, gusto'y ganito at ganon. Pagkatapos sasabihin, maka-Diyos ako. Hindi naman sinungaling ang Ama. Hindi naman siya bingi. At hindi naman siya nakikipagbiro. Gawin na matapat ang pakikipagtotoo na pagsamba at tatamasahin ninyo ang Kanyang grasya. Grasya ng kalakasan, ng kaliwanagan ng pangunawa, ng katatagan ng pagtanggap, ng pananalig at pananampalataya, at sisibol ang galak sa puso nyo at magliliwanag kayong lahat. Sapagkat, ano pa ang pananampalataya kundi totoo? Aanhin pa yung pagsamba kundi tapat? Sayang ang oras, sayang ang panahon, sayang ang mga ginagawa, huwag sayangin! Gawing totoo. Sapagkat di naman nagbibiro at nakikipagbiro ang Ama. Ngunit kapag ginawa mo namang tapat at totoo ka sa Kanya, makikita mo rin kung paano Kanya lingapin at mararamdaman mo kung paano Kanya kalingain. Sapagkat ganun siya. Di sana'y di na naitala sa banal na aklat ito, kung di pala matutupad at magaganap. Magnilay kayo, magbulay kayo, sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang pagmamahal ang siyang naging daan upang gawin ang ganito at ganyan.
na marapat na kamtin at kaligtas ay tamuhin, yao'y walang dilit iba, hinandog ang Espiritu. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Huwag kayong maginanakit sa buhay nyo. Kung ugali nyo'y gayon, pagkatapos may maiganti ang kapwa nyo, katakataka ba? Subalit kung mabuti ginagawa nyo at anuman ang nabatin nyo sa kapwa nyo, ginaganti sa inyo'y matatawa pa kayo. Sapagkat walang sakit sa kalooban nyo nang dahil batid nyo ang amang kahatulan at gaganti kanino man. Subalit kung gayon ang ginagawa nyo, wala kayong may pagmamalaki sa Ama. Kaya't huwag na kayong magtaka kung isang araw sa ginawa nyo, siya rin ang humatol. Kaya't mas mainam ang hatulan ka sa maganda kaysa hatulan ka na mapahamak ka, pati kaluluwa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ko kayo ibubulid sa masama at di ko kayo gagawaran ng kasamaan. Ni hindi ko rin kayo lilinlangin sapagkat ang layon ko'y katapatan. Hindi ko rin kayo susuriin kung anong sa inyo'y ibibigay, kundi ang aking minamasdat nililirip kong tuwiran, kalooban nyo't kaisipan. Yon ang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang isip ng tao'y nababago tulad ng panahong mapagbabago, subalit marapat ang pagbabago'y sa pabuti, hindi sa pasama. Sapagkat batid din ng Ama kung pabuti o sumama pa sa dati. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung pagtitiwalaan nyo lamang ang lahat kong itinuturan at pagnanasahan yung tupdin at gawin, kayo rin tao ang masisiyahan. Sapagkat maging si Constancia ay di tuto pa rin ang gayon at ganito, kundi puso niya'y naaaliw sa pagtalimat, pagsunod sa atas ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oh, masaya po ba kayo? Tandaan po ninyo, kapag masaya kayo, hindi tataas ang presyo nyo. Hindi sasakit ang mga batok nyo, ang ulo ninyo. Mga bata pa kayo. Ano? Kayong mga bata, nasariwa pa, samantalahin ninyo ang inyong kabataan sa mabuti nyo gawin at ibigay ang buhay. Upang sa gayon, patuloy kayong maligaya sa buong panahong kayo'y naririto sa lupa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Araw-araw ba may nababago? Kaunti na lang, yung paglalakad na lang. Nananalig ka bang hindi na magiging mabuhay? Titibay ka na? Nako, kaganda naman ang ngiti niya, mabuti pa siya. Yung isa sumuko na, no?
Diyos ko, tama ko. Alam niyo po, minsan tinatanong ko sa Panginoon, eto, Panginoon, bakit po ba mayroong agad gumaling? Ano? Katulad nung yung nasa Mapaniki, minsan lang ginalaw. Noon lang araw na yaon. Subalit salamat sa Ama, magaling na. Subalit anak, sa pagtitibay din ninyong mag-ina, kakamtin mo rin yaon. Mas biro mo, sino nga namang magtitiwala at magtitibay kung wala ka sa pananampalatayang matatag, ano? Sipin mo kapag natakot ka, pag ang takot ang naghari sa'yo, isipin mo nga naman, eto yung bulikos mo, no? Pag nakalihis po yaon, hindi ka makakatayo. At itong mga litid mo dito, meron nga tayong joint dito, di po ba? Kapag yaon ay nalihis, aba, hindi ka makakalakad. Paano kung hindi lang lihis? Lumihis pa talagang dito napunta. Tama ba? Pero purihin ang Ama. Dakila siya. Ano po? Yun ay pinatutupad ng Ama para may maging patotoong may nagagawa siya kahit siya pamamaraang salita lang. Di niyo po ba nasusuri ang gawa ng Diyos? May pinatitibay siyang manampalataya na sa tubig lang gagaling, sa salita lang gumagaling, sa haplos lang gagaling, at mayroon namang sa pananampalataya nila ay sa gayon, sa ganito, sa ganyan, sa inom, sa ganon, sa ganyan. Natatawa na lang po ako, nakakatuwa po. Alam niyo po, pag magbibilang tao ka, halimbawa ay nagbilang tao ka, no? Alam niyo po, pag nagbilang tao ako, wala na ako sa Diyos, wala na ako sa Espiritu, yung bilang taong, sige po, wag po kayo magagalit at magdaramdaman, no? May kukwento ako. Akala kasi ng tao, di mo mababatid dyan, ano? Halimbawa po, dito, ilang panahon na pagaling. Nagkataong nagkasakit uli at hindi na mapagaling. Naku, nung panahong patuloy silang binabasbasan, lahat ng sinasabi natutupad. Naku, tuwang-tuwa sila. Maalab na maalab ang pagtungo rito. Maalab na maalab. Sige. Dumating yung pagkakataon na sinubukan ng pananampalataya nila. Nagkasakit ngayon. Hindi na napagaling. Yung mismong nagkasakit. Pero meron namang nagkakasakit pang sa kalahi, kapamilya, na napagagaling naman. Naku, eto na. Nag-aya pa. Doon tayo. Ganito, dami lumipat. Lumipat ng bahay. ng ibang bahay, bakuran. Sabi po sa akin, anak, tanda mo babalik din yan kung ang katulad mo rin ang hahanapin, paano kaya sila pagagalingin doon? Sa doktor nga hindi gumaling doon pagagalingin ko pa. Iniwanan, ibig sabihin po yung pala sa Diyos at ako'y hindi. Kaya ganon. Naku po, tandaan po ninyo ito. Kung ito po hindi sa Diyos, umuwi na kay lahat. At kung ako naman po'y nasisingitan ng masamang espiritu, at masamang espiritu ang ginagawa ko para sa inyo, aba, kung may takot kayo sa Diyos, may takot din po ako. Naunawaan niyo po ba? Hindi ko po sinabing banal ako. Subalit, hindi ako papayag na nagagamit ako ni Satanas. Aba, hindi ako papayag. Bakit? Anong binigay niya sa akin para paggamit ako sa kanya? Tama po ba? At pagkatapos sasabing, hindi madama. Ba, kasalanan niyo na po yan. Kung di kayo makadama, hindi ako may kasalanan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Hindi ko na pananagutan yan. Hindi po kayo dapat magalit. Tutubo sinasabi ko eto na. Kung ako po ay gaganti at siniraan ka
Doneka, tamo, marakal tamo ka rin. Maro, ban pa, ban. Pagkatapos, may magsasabi, naiya po kami sa inyo, yung po ay kang aking ganito, blank, pumto. Ay, wag ka maya sa akin. Hindi naman ako nakapagpagaling sa kanila kahit noon pa. Ang Diyos naman ang nagpagaling, ako'y ginamit lang. Nga po ito lang sasabihin ko sa iyo, hindi ako nasasaktan. Sapagkat kalayaan nila yan kung saan nila gustong pumunta. Tama po ba? Kalayaan po ninyo kahit saan nyo gustong pumunta. Subalit, ito lang po masasabi ko. Nawa naman, pag alis nyo dito, huwag kayong nagkasala. Dahil kung ano-ano nang sasabihin, natatawa lang po ako. Bakit po? Ba't ko naman po didibdibin yun? Po, ba't ko po didibdibin yun? May mapapala po ba ako doon? Po, dahil alam ko po ang Diyos ang aking pinaglilingkuran, alam niya lahat yun. Tama po ba? Kapag po umayon ako at nagsalita ako ng hindi tama, sigurado, katulad na ako nung pagkukunwari na yun. Ayoko naman po. Ayoko. Kayo na lang. Bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ayoko. Kayo na lang. Bahala kayo. Nulit ko po. Hindi po ako magbabawal sa inyo. Kahit saan nyo gusto. Ano? Ang mahirap sa tao, no? Eto na, kumusta? Pag yung halimbawa, nagsabi, ay, kaya tatamo, makanya, doon tayo, maraming ganun-ganun. Magaling daw, ganun-ganun. Nag-aya pa. Doon tayo, ganun. Tapos biglang bumalik. Kala ko bang magaling doon? Ba't ngayon, walang naiba sa'yo? Magagalit naman. Saan ba ako lalagay? Sabi ko, kung bibilang tao ka, kasarap, duk-dukin, ano po. Pero alam nyo po, sabi ko, may nano ko. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Kasarap po pala. Subukan po ninyo. Ba't ko binahagi to? Yung po ang ibig sabihin na, kung gaganti ako ba, hindi ko na sasagutin sila. Hindi ko na, iniwanan nyo ako. Sabi nyo, magaling doon. Ngayon, eto kayo, babalik na naman kayo. Dahil hindi po ako ang nagpapagaling at hindi ako manggagamot, bumalik kayo nang bumalik dito, wala akong pakialam. Umalis din kayo nang umalis, wala rin po akong pakialam. Ibig sabihin, walang pakialam, hindi po ako magagalit, pero pakikialaman ko kayo dahil mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? May malilihim po ba sa Diyos? Po, pag ika'y pinaghaharian ng banal na espiritu, po, hindi lahat ay alam mo. Sinungaling po yung nagsasabing lahat alam niya, Diyos na siya. Pinalitan pa niya ang Diyos, may kapalit pala ang Diyos. Subalit, tandaan po ninyo, may pinababatid ang espiritu, hindi para ika'y magchismis, hindi para ika'y magalit, hindi para ika'y magdamdam, para mapakita niya sa iyo at mapaliwanag niya sa iyo ang uri ng tao. Yan, anak, ang tao sa mundo. Kung tutularan mo ang gayon, ano ang naiba? Bakit lingkod pa kita? Kaya't pinabatid ko man ang gayon at ganito, huwag magdamdam ang puso mo sapagkat di nararapat sa akin ang masaktan ng damdamin mo. Kaya po wala. Kay sarap. Subukan nga ninyo. Subukan ninyo. Pagkatapos sasabihin ng iba, maninira ka, sinisiraan mo. Hindi. Kayo, bahala kayong manira ng manira. Gawin na ninyong gawin. Manira kayo ng manira. Sulong po. Walang magbabawal na po, kunching. Pero tandaan po ninyo, may tengang Diyos. Kaya, ako po, tuwang-tuwa.
Yung naninira, nagpuputok ang butse. Sino talo? Ako po ba? Bahala kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ang pawang katotohanan. Bakit ko po binahagi to? Ang wika ng Espiritu ay ibahagi. Anak, yaon ang naiiba sa tao kapag ako'y tinanggap na. Kaya todo pasa lamang. Hindi na kayo masasaktan, hindi na kayo magdaramdam kahit kayo ay sinisiraan ng kapwa nyo. Subukan po ninyo. Tingnan nyo kung pag siniraan kayo ng kapwa nyo, alam nyo siyang nanira, no? Nagagawa mo pang, kumusta ka na? Hindi pa kunwari, kumusta ka na? Totoo po yan. Magagawa pa ninyo yon. Sapagkat wala kang inisip sa kanya. Ngunit siyang nag-iisip na hindi maganda sa'yo, eh siya nasasaktan. Siya nahihirapan. Eh sinong talo? Tingnan nyo nga po, baka may katabi kayong ganon. Wala po ba? Salamat naman, mababait pala kayo lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, alin po ang masarap? Yung wala kang iniisip sa kapwa mo o kung ano-ano yung iniisip mo? Huwag po ninyong gawin yon. Huwag kayong mag-isip ng hindi maganda sa kapwa nyo. Sapagkat habang nag-iisip kayo ng hindi maganda at masama ng isip nyo sa kapwa nyo, napaka samang pag-uugali yan. Hindi ko po kayo pinangangaralan. Pinaabutan ko lang kayo. Kaya kung naabot po ninyo, nagkatama po tayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Eh, saan po ba naman kayo pupunta pang ibang Diyos? Meron po ba? Wala na pong ibang Diyos. Eh, kung mayroon lang pong ibang Diyos, dahil nahihirapan na ako dito sa gampanin kong ito, ay lilipat ako ng ibang Diyos. Eh, wala po eh. Siya lang. Kaya alam ko, itong nahihirapan kong ginagampanang ito, pinagagaan naman niya. Kaya hindi ko siya iwanan dahil siya magpapagaan ito. Buhay ba ang Ama? Yaon lamang po ang ibig kong sabihin sa inyo. Dahil walang ibang Diyos, alam ko itong pinagdaraan ng ito'y daratal din ang takda ng araw ng kalayaan. Kaya't batahin, eka nga niya. At ang parangal at papuri patuloy gawin. Huwag yung kaya lang kayo nakapagpupuri, masaya kayo. Kahit anong dinaranas nyo, magpuri pa rin kayo. Kaya lang kayo dulog ng dulog at nagpapasalamat pag marami kayong biyaya. Kaya kayo maglilingkod pag mabiyaya kayo at pag wala na, ititigil kayo. Nako, hindi kayo anak ng Diyos. Eh, pag sinabi nyo naman, naglilingkod po ako. Eh, naglilingkod ka pala. Eh, ba't di mo alam ang ibig ko sabihin? Dapat alam mo yan. Tama po ba? Sapagkat kung alam mo kung ano ang Diyos Ama at ano ang Kristo, alam lahat ang sinasambit ng bibig na ito. Sapagkat hindi ito katang-isip, ito'y totoo. Nasa banal na aklat siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kahit na tinatawag na mananahi ang tao, iba't ibang tinatahi. Tama ba ga? May nananahi ng sapatos, may nananahi ng damit, may nananahi ng mga kurtina, may nananahi ng mga ataol. Tama ba ga? Subalit, madalang lang sa tao yung marunong manahi ng kurtina, marunong manahi ng ataol, marunong manahi ng lahat alam. Sigurado, kaya niyang pasadahan, pero hindi niya kayang tabasan. Tama ba ga? Pag itinuro sa kanya dahil marunong siyang umapak ng makina, sigurado, kaya niyang suntudin yan dahil itinuro sa kanya, ngunit hindi siya makapagtatabas. Tama ba ga?
Kaya hindi lahat ng lingkod ng Ama na nagsasabing lingkod ako ng Ama ay totoo, sapagkat hindi lahat ng pattern ni Kristo ay matutularan ng tao. Buhay bang Ama? Kaya't ang Espiritu ang tumutupad at gumaganap. At kapag ang banal na Espiritu ang siyang nasa katauhan ng mga gumaganap tumutupad, sigurado, totoo sila. Sapagkat isang pattern, isang diretso ang tinatahak. Kaya't magkakaugnayan at di magsisiraan. Kaya't kapag dumadatal na't nagaganap ang siraan, hindi yan sa katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, sapagkat hindi batid ng tao ang katotohanan kapag naninira siya ng kapwa niya, subalit kapag hindi niya nagagawa yaon, may takot na siya sa kanyang sinusundan na Diyos ng katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, binigkas ko, tinuran niyaon, aking mga minamahal. Tantoy na't limiin nyo, yao'y pawang katotohanan. Sino man baga ang tao sa lupa? Sino ang lumikha sa kanilang lahat? Di bagat iisa, yaong may kabatirat karunungan ng kabanal at kabutihan? Kung magkagayon, kung yamang kayo'y anak nga niya, mimithiin na nasahin nyo, top din gawin ang sa kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Dahil masaya kayo, sigurado pati puso nyo po iba pandama. Totoo po yan, kapag maligaya kayo, subukan po ninyong maligaya, pati isip nyo masaya. Patag. Subalit, kapag may iniisip po kayo, pati damdamin nyo iba. Subukan po ninyo, no? Kapag hindi nyo sinubukan, kayo rin ang bahala. Totoo po ba yun? Totoo po ba yun? Tama ba yun, anak? Diba? Tingnan mo, sa tao may maputi, may maitim, may balingkinita neka, yung katamtaman lang, parang morena, ano? Pero merong maitim na maitim. Parang kapre na yun, ano? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Apo Kunching, ba't alam mo naman ng kapre yun? Na bakit po? Talaga naman ganun ang kapre, maitim. Nakakita na ba kayo ng kapre? Hindi pa. Ako nakakita na, kaya alam ko. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, salita lang yan. Kung minsan may kapre, kaya may kapre diyan. Hindi naman nakikita pa. May duwende ka dyan, may duwende, hindi man nakita. Mag-alay ka ng manok, mag-alay ka ng manok. Anong kakainin ng manok? Kakain ba ng manok yon? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kainin mo yung manok, mabubusog ka. Pag mo ibigay sa duwende, sayang ang pera. Manalangin ka, alis si duwende. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pakikinggan ba ng duwende yung si manok? Ang pakikinggan nun si Ama. Tama ba? Totoo po ba? Abi, magalit man ba kayo? Totoo naman po talaga iyon. Paano namang nakaalis ang manok doon? Hindi alis ang manok doon. Kaya ang duwende naroon din. Ano yun? Gaganyanin? Di po ako nagpapatama. Pinakita lang po sa akin. Magandog ka ekang manok na puti. Naku, binili pa. Paano kung walang pera? Mangungutang. Bigyan mo nga eka ako ng... Ba't kita bibigyan? Sige eka, pautangin mo na lang ako para gumaling ang anak ko.
Kasi Eka, ilalagay ko doon sa duwende. Bakit naman Eka? Abay, pinaalay Eka. Anin Eka ng duwende yun? Hindi ko nga Eka alam. Ba't sinusunod mo? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Ano po? Kilalanin niyo po ang Diyos. Tanggapin niyo ang Diyos. Walang manok-manok. Kundi mayroon, liwanag. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Tandaan po ninyo. Magandog ka Eka ng 1,000. Bibili tayo ng langis, bibili tayong kandila. Anin mo yung kandila tsaka langis? Kasi Eka, gagawa tayo ng... Ikamahal namang langis niyan. Magkano ba niyog? 10 niyog, karami na ng langis na yan. Tama ba? Ang minamahal. Pwede ka namang maghaplos na walang langis. Pwede ka maghilot na walang langis. Gumamit ba ng langis si Kristo? Gumamit ba ng langis ang Ama? Ang langis noong unang panahon, pinanluluto. Ano po? Tama po ba? Hindi pinanghihilot. Bumili ka ng 7 mansanilya Eka. Anin mo yun. Ayun. Kung kumikirot ang tenga mo at sa ugat, lagyan mo na lang yung tenga mo. Pero kung kumikirot at may kuntil pala sa loob, kinatkat-mot na infeksyon, abay pagamot mo, baka mamaya mautakan ka dyan. Infeksyon sa utak. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tingnan nyo nga po, nagmamadali lalong humahaba. Bahala na yung naghihintay. Maabutan kung may maabutan pa. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, pawang katotohanan, ikaw rin ba pupunta roon? Ay, Diyos ko at Ama ko, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang sabi nga, unahin mo na kaluluwa, bago ang tiyan. Ano po? Nauna na kaluluwa, sisunod natin ang tiyan. Gutom na po ba kayo? Hindi ko naman kayo maaya doon, dahil ako lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Masaya po bang maglingkod? Kapag masaya puso nyo, sigurado masaya ang Diyos. Kapag nagagalit kayo, galit din ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, ba't naman kayo magagalit kung malinis ang puso nyo? Sige nga po, may tanong ako. Sabi ng anak, tanong mo nga sa kanila, bakit sila magagalit kung totoong malinis ang puso nila? Di dapat masaya sila, hindi sila nagagalit. Buhay ba nga ma? Tanungin mo nga Eka sila, kung tunay na malinis ang isip nila, ba't naisip na gano'n si Juan at si Pedro? Dapat wala kang naisip na gano'n si Juan at si Pedro. Ang isipin mo, ang Ama, mabuti siya. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, sa inyong lahat, pagpalain kayo. Naantok na. Nagising tuloy. Mga minamahal, masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Gayan lang ang dapat nyong gawin. Huwag nyo sayangin ang araw ninyo at maghapon, magdamag. Sapagkat kung nalungkot kayo maghapon, namatay kayo ng gabi, naku, hindi ka nakaranas na ligaya. Tama po ba? Ngunit kung naging masaya ka maghapon at magdamag, ay kahit anong oras ka ba't bawiin nakangiti ka. Pag halimbawa nagalit ka maghapon, nagngingit-ngit ka at namatay ka ng gabi, sabi mo, kahirap iunat yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, masaya na po ba kayo? Malayo ang tanaw, wala siyang naintindihan, abot tanaw lamang, Ama sa puso ni numan. Walang tugtog Kaya po, masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Tandaan po ninyo, kung wala kayong ginagawa at ninanasang maging masama sa kapwa nyo, dapat lagi kayong masaya. Sapagkat ang Diyos ay maligaya, masaya,
Ang gusto niya yung mga anak niya ay masaya, maligaya. Kaya ibinigay ang Mesiyas. O ilang araw na lang po bago magpasko. Manalangin kayo lahat ng dalahin ay maibsan na. Lahat ng balakid ay mahawi na. Lahat ng inyong dinadala ay masadsyad na. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng kasiyahan, matigib kayo ng kagalakan, upang ang bawat araw nyo ay makita nyo at madama ang Diyos na kumikilos sa inyong buhay. Huwag nyong alalahanin ang bukas. Ang maghapon lang may raos ninyo at magdamag sapat na, sapagkat ang bukas, mayroon na namang magagawa ang Ama. Pakatandaan ninyo, araw-araw may bukas pa, at bawat bukas may nakalaan, at bawat araw may naghahandog. Yaon ay ang Ama. Kaya't kung tuwirang siya sa inyo, malinis na isip, payapang kalooban, galak na sa inyo'y mananahan. Pagpalain kayong lahat. Tayo na po, wala nang lalapit.